Ngayon ay January 7, 2024 at magpapabili tayo ng mga gasol or Phoenix na LPG para ma-refill. Ang gagisaw, tangki. At meron sa... Agi ko ni. Hawag ki! Agi ko. Agi. Ito ka mamakaw. 6 lang kasi yung available ngayon. 6. 8 lang yung tangki namin. Yan. Malaki kasi yung puhunan nito pag ganitong tag 1 na mahigit yung puhunan niya. Kaya hindi ako masyadong nagpupuhunan sa gasol sa ngayon kasi malaki yung puhunan and then matagal yung bentahan. Favorite color, green. Ay, meron pa pala. Meron pa doon. Update sa store. Dito muna siya kasi walang fiesta. Dito muna naka-display kasi walang mga fiesta. Kaya dito na muna. So, 2, 4, 6, 7. So, 8,000 na din yung puhunan nito. Gasol lang. Pero gano'n naman talaga. Siyempre, kailangan natin mamuna ng malaki kasi may kaunting tubo. Talagang ganyan yung buhay. Yan yung store. Ganyan yung mga paninda. Hello! Hi guys! Ngayon ay, January 8, 2024. So, nag-start na ba ang lahat or nakakuha na ba ang lahat ng business permit? Ano yung mga pinagkagastusan nyo yung enero pagkatapos ng holiday, pagkatapos ng sobrang busy na week. Kaya ngayon ay back to normal day na naman. So, since back to normal day na tayo, so, January, bagong pagkabalata na naman ng taon or another year na naman na aanuhin natin, ipoproceed natin kung kumusta na bang kumusta yung naging 2023. Okay naman sa alright. Yung sales natin noon or yung mga bahay natin yun, sobrang crisis talaga yung nabantayan ko. Yun naman dito, parang wala silang masyadong pera. Ewan ko ngayong 2024, sana pagpalain pa rin kahit hindi masyadong maraming pera, pero at least meron at merong darating talaga, di ba? Kala ko nga nung 31, ubusan na talaga ang pera noon. Pero biglang sumulpot yung mga pera nila, biglang may mga pera pa rin pala talaga kahit anong mangyari. Laban lang. So, ngayong 2024, mas magsipag pa tayo. Mas i-replay pa natin yung pag-iisip natin kung ano yung ibibenta natin at pwede natin ibibenta para more sales and then more customer and then more utangera. So, parang January pa lang, first week pa lang ng January, pero parang madadagdagan yung mga stress ko ngayon kasi parang feeling ko parang mas nadagdagan yung mangungutang. Ewan ko, January first week pa lang, pero ang dami nang attempt na hutang. Hirap talaga, no? And then, malaki pa naman yung gastusin ngayong January kasi nga renewal na ng business permit. So, nakabayad na ba kayo sa mga consignment niyo? Ako, yung pinakaunang dumating dito is yung Tanduay kasi nga consignment pa din yung mga Tanduay ko. Nakabayad ako sa Tanduay and then bukas na yung dating ng TMFTC and then sa Dan naman yung dating ng GTI, pero may mga ipon ako dyan sa kanila kasi malayo pa lang or nung kakastart ko pa lang ng December or kakastart pa lang ng kuha ko sa kanila, inano ko na 1 month yung balik nila and then good for 1 month din yung babayaran ko. January 7, one time lang ako nakapag-grocery guys, pero ngayon same pa rin yung strategy ko last time or last year na pag may mga kulang-kulang bumibili pa rin dumatakbo gamit ang motor, pero pag maramihan na po ginagamit din namin yung sasakyan ni mama. Nakatulong din pag may sasakyan talaga kasi
madami yung mabibili mo talaga at hindi hassle pag may pupuntahan ka dito, bandanon at yung putol-putol na pupuntahan, hindi siya masyadong hassle, and then nabibili mo talaga yung ano yung gusto mong puntahan, unlike pag sasakay ka isang anuhan lang, and then dun may stress ka talaga, and then ngayon naman, hindi na masyadong nag-stock ako ng madami, hindi na masyadong, ngayon naman, hindi na din na-arrange yung tindahan kasi yung katawan ko ay need ko pang i-relax. Kasi gano'n naman talaga, diba, after na ilang weeks na busy yung struggle sa paghanap ng items na ito. Pero malapit na din naman yung fiesta dito sa amin. Maghahanda din ako next week na yung sa sa mga inumin, magdadagdag din ako, and then hindi na masyadong unlike nung December talaga na grabe yung paghahanda natin. Ngayong January na fiesta dito sa amin, inumin lang naman yung dapat ihanda kasi naman, okay naman yung mga dilat na hindi naman masyadong lahat ng fiesta, diba? Pero maghanda pa rin kasi yan na yung challenge na makakabenta tayo at makakapag roll ring tayo yan. Yeah, thank you tayo. Thankful pa rin kasi sunod-sunod talaga yung mga sunod-sunod yung mga kabisihan. Relax lang ilang days or weeks, pero back to na naman, and then kung may okasyon na naman, syempre masaya tayo pag may mga okasyon. Pero ngayon na pasukan, balik ulit sa pasukan, bumibenta na naman yung mga school supplies natin, guys. As in, fast moving na naman yung mga school supplies ngayon kasi ang daming projects ng mga estudyante after nilang mag-relax, after nilang magbakasyon, ang dami na namang nakatambak daw na gawain, sabi nila. Ang dami na namang project kasi syempre ilang weeks din yung bakasyon, diba? And then ngayon, as in, lakas ng school supplies ngayon. Mga notebook, parang bagong pasok ulit kasi pagbukas ng pasukan ng Monday, grabe, ang bili ng mga tao, bumibili ng mga notebook, isang pad ng papel. Sabi ko parang pasukan ulit, ganda tong na to. Maganda pala talaga, hindi magpapaubos ng mga school supplies. May time na hindi siya mabenta, may time na sobrang benta niya, may time na natutulog lang siya, pero okay lang naman yan kasi hindi naman yan nabubulok and then okay din naman yung kitaan sa school supplies kasi. Kaya yan, kailangan natin mag-imbak or mag-iisip na naman ako kung ano na yung bilhin ko. So kahapon din pala Sunday, nakabili din ako ng mga non-food items dun sa Taiwanese. Bumili ako ng mga clip kasi po naubos na, kaunti na yung mga naiwan, mga suklay kasi nabenta nung New Year or nung Pasko or nung December. Sobrang benta ng mga suklay, mga headband, yung mga non-food items, mga baterya. Yun, bumili na naman ako kahapon. 3,000 na yung nabili ko doon, and mga non-food lang, and then kasi binabudgetan natin yan. Hindi man siya hindi nabibenta, pero may kita at may kita kasi sayang kasi may naghahanap, at din masasana yung customer na dito sa iyo bibili, babalik-balikan kanila, lalo na yung mga battery dito na talaga sila dediretso. Kaya yan, isang tips din yan o isang technique niya ng mga sari-sari store owner na kahit hindi fast moving, pag may extra kang pwede ipukunan, ibenta din natin kasi kita naman soon, hindi man araw-araw nakita mabebenta yan, pero at least may maghahanap talaga niyan, guys. And then ngayon naman si Carlos ay pumunta ng yung lungsod lang naman, pumunta siya ng lungsod, bili lang siya ng 2 sak ng bigas lang, 2 sak kasi nagpapagupit siya. Sabi ko bilan man lang ako ng 2 sak ng bigas para hindi naman sayang yung gasolina pupunta doon. Kaya okay na din yung ganun, diba? Kung may bibilhin ka doon sa city at then magpadala ka na lang. Lalo na pag nakamotor, sabihin mo biyaran lang kita ng 5. Yun, mga isang tips din yun para mas makasave sa time natin, lalo na magkuklose na naman tayo, diba? Then yun lang yung bibilhin. Huwag na, magpadala ka na lang kung may mga sa pamilya nyo or sa bahay nyo na pupunta ng pwede kang magpadala. Before, yung mga baguhin natin, yung
mas i-improve pa natin. So, syempre, yung mga displayin natin, kailangan din natin mas i-organize. And then, panatilihin natin yung stocks natin na first in, first out para iwas sa mga expiry na mga items, para iwas tayo sa mabubulok or sayang na items, matatapon lang, di ba, pag expire na. And then, lalo na itong mga ganito, meron akong nakita isang na-expire hindi ko na mamalayan yung mga ganyan kasi madami-dami na din siya, yung mga tomato paste, tomato sauce, hindi naman siya everyday din nag-move, di ba? And then, kaunti lang yung kinikita natin dyan. Pero, ewan ko ba, bakit bumibili pa rin tayo? Yun nga yung sabi ko, isa ng food items na kahit hindi siya everyday rin, nagbibili pa rin ako dun yung paramihan paminsan. Lalo na yung mga clip, guys. As in, addict talaga ako dun sa mga clip na yun. Ang dami ko na ng mga stocks dun, pero yung mga legging kasi is nakukuha ko sila, pumunta sila dito, and then, yan, sabi, balik agad, kinabukasan, bumabalik na naman, and then, nabibenta. Yan. At yung mga dilata, hindi na ako nag-stocks ng dami, kasi alam ko, hindi na masyadong mabenta ngayon. At yung mga juices, yung mga i-refill, pero, yung katawan natin mga is nagre-relax ba kaya? Hinay-hinay lang muna. And then, ang daming suka na ripahin kasi last time nakabili kami ng 5 container ng suka na lubi, pero walang pa. So, ngayon guys, kahit tapos na yung mga holidays, mabenta pa rin yung mga alak natin kasi yung ibang mga pupunta ng bukid, hindi pa sila nakapunta ng bukid, or hindi pa sila nakabalik kasi may mga tag-ulan or mga mauulan pa ngayon ng mga week lagi pang umuulan, kaya hindi sila nag-alangan na pumunta muna doon or nag-stay na muna sila dito, and then sa bukid na muna sila naghanap ng mga pagkakakitaan nila konti. Ano na, sanay na sila na mag-inom lagi. Yan, kaya mabenta pa rin yung inumin natin, kaya happy tayo pag nandiyan yan sila dyan na malapit lang sa atin, na dito pupunta, dito bumili ng alak. Kaya napaka-thankful natin sa mga kapitbahay natin na manginginom, malakas magsigarilyo. Yan. Yeah, thank you so much for watching. Dito na lang tatapusin yung vlog.